Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hangus sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Kulas. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Iloilo. Nagmula sa pamilya ng mahuhusay na manghihilot itong si Kulas. Natutunan ang mga bagay-bagay sa murang edad. Subalit hindi na sinubukang humarap sa mga pasyente. Sa madaling salita, inaral niya ito. Ngunit hindi napangatawanan ang pagiging manghihilot sa kadahilan ng natatakot na makasakit ng ibang tao. Noong araw, isa sa mga pasyente nila ang nabalian ng binti. Malakas ang mga kamay ng binata, kaya hindi maiwasan ang ganoong insidente. Ilang beses nang pinagsabihan, ngunit nadidiinan pa rin ng binata. Upang hindi na maulit ang pagkakamali, ibinaling na lamang ang interes sa ibang bagay. Hoy Kulas, ang himbing ng tulog ah. Samantalang sumugod kanina yung magulang ng nakalaban mo sa boxing kagabi. Hindi makabangon. Puno ng pasa ang katawan. At ang mukha parang binugbog na kamatis. Wika ni Lolo Martin. Ginigising nito ang apo na mahimbing ang tulog. Naperwisyo ito dahil inatupag ng binata ang pagbuboksing. At gawa ng malakas ang mga kamao. Palaging napapasugod sa tahanan ang magulang ng nakalaban para magreklamo. Minsan na rin silang nagkaharap sa barangay para resolbahin ang problema. Nauuwi sa pambabayad ang lahat ng kinikita sa panghihilot. Aba po, ilang beses na kitang sinabihang itigil mo na yan. Pero hindi ka nakikinig. Hindi na mabilang sa daliri yung taong nabalian mo. Bugbog sarado pa nga yung iba. Meron ngang naging kritikal yung kondisyon eh. Diyos ko namang bata to, oo. Sa susunod siguro, ibebenta ko na lang yung sarili ko para may pambayad sa mapipinsala mong tao. Dagdag ni Lolo Martin. Papikit-pikit pa nang bumangon si Kulas. Umarap ito sa matanda. Lolo naman, hindi naman po ako yung naghamon eh. Sumalang daw ako sa ring para malaman nila kung gaano kalakas yung mga suntok ko. Oo kasalanan na nila yun. Sinuntok nila ako. Sinuntok ko lang din sila. Gantihan lang naman yun nangyari, Lolo. Tugon ni Kulas. Napabuntong hininga si Lolo Martin. Nagpipigil na mahampas ng bitbit na sanga ang sariling apo. Alam mo apo, alam mo naman kung gaano kalakas yung mga kamao mo. Sumalang ka pa talaga. Alam nating pareho na kapag susuntok ka na, may butong mababale. Ang sabi pa ni Toto kung hindi ka inawat, mapapatay mo pa yung binata ba? Kulas, huli na ito ha. Marinig ko pa na suwasali ka sa boxing. Puputulan na kita ng kamay. Tandaan mo yan. Wika ni Lolo Martin. Ay sus, si Lolo naman eh. Problema na nila yun. Hindi nila kinaya yung lakas ko eh. Sila naman yung naghamon. Kasalanan ko ba yun? Sinasabi mo bang hindi ka talaga titigil sa pagboboksing? Opo Lolo eh. Kayo na rin po yung nagsabi na sa edad kong to, dapat may kikitain para makatulong sa buhay natin. Itong pagboboksing, hindi lang katuwaan tulo. Kumikita rin po ako. Ito,
puro barya pero malaki na. Wika ni Kulas. Inilabas nito ang lata na pinaglagyan ng kinita mula sa pagboboksing. Halos mapuno na ang lagayan. Tuwang-tuwa ang binata ngunit kabaliktaran naman sa matanda. Abang batang ito, buwisit ka. Pinaglalaroan mo yung buhay ng kalaban eh. Ang saya mo dahil kumikita ka kapag may naitutumba ka sa loob ng ring. Pero yung kalaban mo, natutuwa ba? Nag-aagaw buhay silang lahat. Halika, doon ka sa labas. Lumuhod ka ng 1 oras. Utos ni Lolo Martin. Napakamot na lamang sa ulo si Kulas habang nagmamaktol. Sumunod din naman ito. Nagpunta sa labas at lumuhod. Sa kabilang banda naman, hindi maiwasan ni Lolo Martin na mapaisip ng ibang paraan para maibaling ng apo sa iba ang atensyon. Kinakailangang iwanan ni Kulas ang pagboboksing bago pa may taong mapuruhan ng gusto. Nang makaisip, dali-dali niya itong tinawag. O Lolo, akala ko po ba 1 oras akong luluhod? Wala pa nga yatang 5 minuto eh. Wika ni Kulas nang makalapit. Abat loko talagang bata ito. Umayos ka. Hindi na pwedeng sasalang ka sa boxing. Baka mamaya pulis na ang pupunta rito. Dahil may napatay kang tao. Napakatigas pa naman ng ulo mo. May ipapagawa ko. Sigurado kong matutuwa ka. Mas masaya ito kesa makipagsuntukan sa ordinaryong tao. Wika ni Lolo Martin. Nabuhay ang kuryosidad ni Kulas nang marinig ang sinabi ng matanda. Sinundan niya ito sa kwarto. May kinuha mula sa lumang kaban. 1 kwintas na may palawit na itim na tila butas-butas. Si Lolo Martin pa mismo ang nagkabit nito sa leeg ng binata. Kunot noo siyang napatingin. Siguro naman na po. Alam mo na ang tungkol sa pambibiktima ng aswang sa iba't ibang panig ng bayan. At dahil total matapang ka naman, malakas din ang iyong kamao. Sigurado kung matatalo mo ang kalaban. Kulas, sa puntong ito, hindi na ordinaryong tao ang makakapalitan mo ng suntok. Aswang na. Mga halimaw na nanggugulo sa lugar. Naiintindihan mo ba? Wika ni Lolo Martin. Blangkong napatitig si Kulas sa matanda. Hindi malaman kung ano ang isasagot o magiging reaksyon. Marinig lamang ang salitang aswang. Kinikilabutan na ang binata. Ilang beses itong nakaengkwentro noong dumayo ng ibang bayan para lumaban sa boxing kasama ang kaibigang si Toto. Nakasalubong nila ang nilalang sa daan. Halos mahimatay sa sobrang takot. At kung hindi lamang sumunod kagad ang grupo ng mga tambay na nanonood ng boxing, malalagot sila ng mga sandaling yun. Umalis ang aswang nang malamang maraming nakasunod. Oh, wag mong sabihin, naduduwag ka po. Ang tikas-tikas ng tintig mo. Ang lakas pa ng kamao. Tapos matatahimik kapag makarinig ng salitang aswang. Hoy, dapat hindi lang sa loob ng ring matapang. Dapat sa totoong buhay rin. Gamitin natin yung lakas mo sa ipapagawa ko. Kapag nagtagumpay ka, bibilhan kita ng sarili mong boxing ring. Wika ni Lolo Martin. Nabuhayan ng loob si Kulas nang marinig ang sinabi ng lolo. Walang pagdadalawang isip na pumayag sa binigay na misyon. Esus, yun lang naman pala lolo eh.
Saan ba nagtatago yung aswang na yan? Bibirahin ko kagad. Wika ni Kulas. Aba, napakayabang talaga. Kulas, hindi ito laro-laro lang. Seryosong bagay ito kaya umayos ka. Mamayang gabi, unahin mong puntahan ng Barotak. Ikaw na ang bahalang maghanap kung saang parte ng lugar na yan matatagpuan ng aswang. Isang babae. Maganda kapag nasaan yung tao. Huwag kang magpapadala sa ganda dahil makamandag ang isang yon. Bili ni Lolo Martin. Grabe naman si Lolo. Di po ako chick boy no. Para maakit kagad. Yun lang eh. Tapos aswang pa. Tugon ni Kulas na tila naduduwal pa. Jesus, parang hindi hinabol yung anak ni Kapitan dati ha. Unang kita pa lang nagustuhan mo na. Tumigil ka lang nang nalaman mong hindi makapagsalita. Basta, yan ang una mong lakad mamayang gabi. Maligo ka na, magbihis at maghanda. Lolo Martin, para saan naman po yung kwintas? Saan ba nanggaling yung itim na bato na yun? Galing yan mula sa itaas at bumagsak sa lupa. Butya ng bulalakaw ang tawag dyan. Ginagamit ng mga antingero at manunuges para puksain ang mga aswang. Isa sa pinakamalakas at mabisang panlaban sa kampo ng kadiliman. Tutulungan ka rin yan sa bawat laban mo. Umayos ka lang para magkamabutihan kayo. Isang maling gamit lang. Pwede kang talikuran ng mutya. Pagpapaliwanag ni Lolo Martin. Biglang naging seryoso ang mukha ni Kulas. Alam niya kapag ito na ang pag-uusapan, hindi lamang basta manghihilot si Lolo Martin. Manunugis din ito ng aswang. Marami na ang napuksang nilalang. Ang mutya ng bulalakaw ang ginamit nito. Ngayon lamang niya nalaman ang tungkol dito. Dahil hindi ganon kainteresado dati. Inakalang normal na kwintas lamang. Pagsapit ng hapon, bago dumilim lumakad na si Kulas, pinuntahan ang nasabing barangay. Pagdating pa roon, hindi malaman kung kanino magtatanong. Maraming mga tambay sa labas ng tindahan. Kaso nagdadalawang isip lumapit dahil namukaan ang isa. Nakalaban niya sa boxing ilang buwan na ang nakalipas. Wala namang naging problema habang nagpapalitan ng kamao sa loob ng ring. Nagkaberya lamang pagkalabas. Dahil nangelam ang ama nito, hindi siya nagpatalo kaya nakatikim sa kanya. Ilang linggo din ang inilagi sa ospital dahil sa lala ng lagay. Teka lang pare, hindi ba siya yung taga-Bingawan? Yung nakalawan mo sa boxing? Yung halos pumatay sa tatay mo? Ang lakas ng loob na pumarito sa baluarte natin ah. Hoy, nag-aamon ka ba ng away? Wika ng tambay. Lalagpasan na lamang sana ni Kulas ang kinalalagyan ng mga ito. Ngunit napansin siya. Pagkalingon ng binata, nakahanda na ang mga tambay. Kulang na lamang ay sumugod. Sandali lang. Kayo naman, parang hindi magkakilala. Ilang beses na tayo nagpang-abot sa nagaganap na boxing sa iba't ibang lugar. Magkakilala na kaya tayo? Kumusta pala mga pare? Ang laki na ng katawan niyo. Sa pagkakaalala ko, kahapon lang para mga walis tingting pa yung pangangatawan niyo eh. Wika ni Kulas. Ang sinabi niya ang pumukaw sa galit ng mga ito. Hoy asungot, huwag mo kaming angasan dito sa baluarte namin. Baka gusto mong umuwing walang ngipin. Malas mo ngayon dahil marami kami. Nag-iisa ka lang.
Kung hindi man ako nanalo sa'yo sa loob ng ring, baka dito matatalo na kita. Wika ng tambay na ilang beses na niyang natalo sa boxing. Mga tropa, kalmahan niyo lang. Hindi kayo ang pinunta ko rito kaya pwede ba? Manahimik na lang kayo. Ang sasakit niyo sa tenga eh. Parang mga latang walang laman. Puro ingay, wala namang maibubuga. Sagot ni Kulas. Ang lakas ng loob mo ah. Tara pare, upakan na natin ang isang yan. Sumugod ang mga tambay ngunit hindi umubra kay Kulas ang kanilang pag-atake. Ilang sandali lamang din ang lumipas. Lahat sila ay dumaraing. Gumagapang na lamang sa lupa. Oh, baka kasalanan ko pang naggaganyan kayo ha. Saksi si Manang Tindera na kayo ang nauna. Hindi po ba? Bahala na kayo dyan. Wika ni Kulas at dali-dali na ring umalis. Ang tindera na nakasaksi, napailing na lang. Matapos ang ilang sandaling paglalakad, nakarating si Kulas sa malawak na palayan. Napapakamot na lamang sa ulo dahil hindi na alam kung saan pupunta. Nang makahanap ng pwesto sa tabi, naupo at sinamantala ang pagkakataong makapaghapunan. Ay nako, mabuti na lang naisipan kong magbaon. Kakain muna ako bago maghanap ng aswang. Sana lang, medyo may itsura yung makakalaban ko ngayon para hindi ganong damay yung takot. Meron bang ganun? Parang wala yata. Ang papangit ng mga aswang eh. Wika ni Kulas. Kausap nito ang sarili na mga sandaling yun. Habang tahimik na kumakain sa gilid, napansin niya ang kakaibang enerhiya ng kwintas. Hindi ito binigyan ng atensyon sa pag-aakalang dala lamang na malakas na hangin. Ngunit napapitlag na lamang nang maramdaman ang malakas na kalabog na taglay. Sa gulat ay ilang sandaling natigilan. Grabe, hindi naman sinabi ni Lolo na ganito pala yung mutsyang to. Nagulat tuloy ako. Ayos, swak na swak sa malakas kong suntok. Tama lang talaga na sa akin iniutos ni Lolo Martin yung gawaing to. Lagot sa akin yung mga aswang na yan. Ang tanong lang eh, sang lupalop ko yun mahanap? Hindi bali na. Kung tutulungan naman ako ng mutya, magiging madali lang yung trabaho ko. Wika ni Kulas. Makalipas ang ilang sandali, muling naglakad ang binata. Binabagtas ang kahabaan ng daan kahit walang eksaktong patutunguhan. Sa dulo ng palayan ay may naaninag itong kabahayan. Tahimik na ang paligid, ngunit may natatanging aninong nakaagaw ng atensyon. Nasa mismong bubong ito, nang maramdaman ang senyales ng tangan, walang pagdadalawang isip na dumampot ng bato sabay tira sa nilalang. Nasapul ito sa ulo. Lumingon ang nilalang sa kanya. Dali-daling bumaba at saka nagpunta sa kakahuyan. Sinundan naman ito ni Kulas. Mabilis ang mga hakbang na binuntutan ng binata ang dinaraanan ng aswang. Nalingat pa kung minsan dahil nawawala ito. Basta-basta na lamang ding susulpot sa ibang direksyon. Gayunpaman, hindi tinigilan hanggang sa mukaan ng nakaharap. Hindi maiwasan ni Kulas na mandiri sa itsura ng aswang. Lalo pat walang humpay sa pagtulo ang malalagkit nitong laway. Dagdag pa ang napakabaho nitong amoy. Sa tao ang hubog ng katawan, ngunit masyadong maitim ang balat. Mahaba ang kuko sa mga kamay at paa. Nanlilisik ang mga mata at matutulis ang mga pangil.
pumapakawala pa ng mahihinang pag-angil. Ang sabi ni Lolo Martin, babae yung aswang. Pero bakit parang matandang lalaki yung kaharap ko ngayon? Manong, mawalang galang na po ha. Pero parang hindi yata tayo nagkakaintindihan. Babaeng aswang po yung pakay ko sa lugar na to. Hindi ikaw. Sige po, diyan ka na. Wika ni Kulas. Sabay talikod ngunit hindi nakahakbang ng sunggaban nito. Nanlaki na lamang ang mga mata ng binata matapos tumilapon. Tumama ang likod sa puno. Hindi napigilang dumaing. Abat, talaga lang ha? Sige. Tutal, magkaharap na lang din naman tayo. Tara na. Wika ni Kulas. Muling umatake ang aswang. Hindi ito inatrasa ng binata. Sinabayan ng bawat galaw. Binilisan ang pagpapakawala ng suntok. Hindi nagtagal ang nilalang. Bumulagta na lamang ito habang hawak-hawak ang dugo ang bibig. Nangingisay at hirap na sa pagtayo. Hay nako, kung hinayaan mo kong umalis, kumpleto pa sana yung ngipin mo ngayon. 1, 2, 3, 4, 5. Ang dami palang natanggal. Imbis kasi na umilag ka, inihaharang mo yung bibig mo eh. Anong laban ng ngipin mo sa kamao ko? Tanggal tuloy. Ano, lalabang ka pa? Wika ni Kulas. Tangka na sanang susuntukin ng binata ang nilalang. Nang mawalan ito ng hininga, humandusay na lamang sa lupa. Tuwang-tuwa naman ang binata dahil may naitumbang aswang. Makalipas ang ilang sandali, iniwanan niya ito at nagpatuloy sa paggalugad ng lugar para hanapin ang babaeng aswang na siya naman talagang pakay. Bumalik sa kabahayan si Kulas. Nagbabakasakaling may taong makasalamuha. Malalim na ang gabi. Hindi pa rin natagpuan ang hinahanap at wala ding matutuluyan. Masyadong malayo kung uuwi pa ng tahanan. Dumiretso sa kubo na may nakasinding ilaw. Napansin namang kagad ng may-ari ang presensya niya at kamuntikan pang mataga ng itak. Pasensya ka na bata. Akala ko kasi aswang. Dito sa lugar namin, lilipas lang ang ilang araw may magpaparamdam na naman. Malapit kasi rito yung tahanan ng mag-amang aswang eh. Kapag makarinig lang na pinag-uusapan sila, mananakot. Tawagin mo na lang pala ako sa pangalang Bitong. Ikaw, anong pangalan mo binata? Tanong ng lalaki. Kulas po ang pangalan ko, Manong. Matanong ko lang po, malapit lang ba dito yung tahanan ng mag-amang aswang? Eh kung ganun, baka matutulungan niyo kung matuntun yung tutugisin kong halimaw. Ito po talaga yung pakay ko sa lugar na to eh. May nakalaban nga po kong aswang kanina, pero lalaki naman yun. Wika ni Kulas. Napatitig sa kanya ang matanda. Napaisip sa sinabing aswang. Ilang sandali pa nagsalita ito tungkol sa nalalaman. Matanong ko lang muna iho. Sino ka ba talaga? At bakit parang hindi ka natatakot sa mga aswang na yon? Sa pananalita mo, parang isa kang subok na manunugisa. Tanong ni Mang Bitong. Nagdadalawang isip si Kulas na magsabi ng katotohanan. Hindi siya yung tipo ng tao na nagbibigay ng impormasyon lalo na kung buhay ang pag-uusapan. Ngunit nang makitang mag-isa lamang ang matanda sa tahanan at wala namang maramdamang masamang enerhiya, sinabi na lamang na, "Sabihin na lang po natin na ilang beses ko nang nasubukang tumugis ng aswang.
Manong, ito lang talaga ang gusto kong gawin ninyo. Sabihin mo sa akin kung sino ang sinasabi niyong mag-amang aswang. Gusto ko na po kasing matapos ang sadya ko rito para makauwi na ako. Sige, isa kang manunugis ka mo. Sabi mo yan ha. Baka mabaya kapag sinabi ko sa'yo, sa halip na mapatay mo, ikaw itong matugis. Nako, kargo pa ng konsensya ko ang mangyayari sa'yo kung ganon. Tugon ni Mang Bitong. Hindi po ako mamamatay. Hindi ko po pinapangarap yan. Sa lugar na ito, meron talagang pamilya ng aswang na nakatira. Unti-unting namatay ang iba at ang mag-ama na lamang ngayon ang nabubuhay. Ang amang matanda at ang dalagang anak niya. Masyadong mapangahas ang tatay. Makarinig lang ng kahit isang salita laban sa kanila. Susugurin ang bahay mo pagsapit ng gabi. Habang yung anak naman, masyadong maganda. Parang Diyosa ang itsura. Minsan ang nalinlang sa ganda ang mga kalalakihan dito. Yan ang ginagamit na alas para makapangbiktima. Isang pang-aakit, wala na kagad. Kung ganun, tama nga talaga na sa inyo ako nagpunta. Bukas na bukas din. Tutugising ko silang dalawa, Manong. Ang sabi lang naman ni Lolo, ang babaeng aswang ang pupuksain ko. Pero isasali na rin natin ang tatay para tuluyan ang matapos ang kasamaan nila. Ngayon lang ako nakasalamuhan ng binata na kung magsalita parang ermitanyong maraming kaalaman sa mundo. Saang lugar ka ba nagmula? Nakakagulat ang isang tulad mo. Tanong na matanda. Ngunit hindi na sumagot si Kulas. Sa halip, humingi ito ng unan at kumot. Pagkatapos makahanap ng pwesto, natulog na ito. Napahugot na lamang ng hininga si Mang Bitong. Nahihiwagaan sa presensya ng binata. Hindi na rin ito nag-usisa at natulog na sa sariling kwarto. Kinabukasan, tumulong na muna si Kulas sa gawaing bahay at sakahan. Walang tao sa tahanan ng mag-amang aswang kaya kinakailangang maghintay. Ang sabi ni Mang Bitong, sa gabi lamang nagkakatao ang tahanan ng mga ito. Habang nagpapalipas ng oras, nagpresenta itong mag-araro. Sa kalagitnaan, napansin niya ang isang babae. Malayo pa lang pero bungad na bungad ang kagandahan. Kagading nahulaan ni Kulas kung sino ito dahil sa senyales ng tangan. Dagdag pa ang pag-iwas ng mga taong nakakasalubong sa daan. Huwag kang magpapahalata, bata. Umiwas ka ng tingin kung ayaw mong mabulag sa kagandahan niya. Wika ni Mang Bitong. Esus, kagandahan Halimaw naman. Huwag kayo mag-alala, Manong. Matibay to. Hindi nadadaan sa anumang panlilin lang. Tugon ni Kulas. Nagulat na lamang din nang ibalik ang tingin sa kinalalagyan ng dalaga. Wala na ito. Paglipas ng mga oras, sumapit din ang gabi. Inaya muna ng hapunan bago pinayagang umalis. Kinakabahan talaga ako sa iyo, iho. Bata, sigurado ka ba talaga sa binabalak mong ito? May oras pa para umatras. Tanong na matanda. Ako na po ang bahala sa sarili ko, Manong. Maraming salamat po sa tulong niyo. Mag-iingat po kayo rito ha. Lalakad na ako. Makalipas ang ilang sandali, narating din ni Kulas ang tahanan ng mag-amang aswang. Nag-iisang kubo sa malawak na kagubatan. Bukas ang ilaw sa loob. Halatang merong tao. Lumapit siya ng kaunti at may narinig na pag-uusap.
Hindi nagtagal. Biglang natigil at ang kasunod na namalayan ay ang paglitaw ng isang babae. Nakangiti ito kay Kulas. Marahang inaayos ang paghawi ng buhok. Maya-maya pa'y dahan-dahang humakbang. Ngunit bago tuluyang makalapit, kaagad niya itong napigilan. Hoy, wag ako. Hindi mo ako madadaan sa anumang panguto. Walang hiya ka. Ginagamit mo pa yung kagandahang panlabas para makapang-akit na mga taong bibiktimahin. Buti buhay ka pa hanggang ngayon, no? Ako palang siguro yung manunugis na nakarinig ng tungkol sa'yo. Balita ko, may kasama ka. Yung tatay mo, nasan siya? Tanong ni Kulas. Makikita ang pagkagulat ng babae. Ilang sandali pa. Bumukas ang bintana ng kubo at dumungaw ang isang matanda. Nangihina na ito at halatang may iniindang sugat. Sino ba ang siraulong nagtatanong tungkol sa akin? Wala pang naglalakas loob nang maghanap sa... ikaw, paano mo natunto ang pamamahay ko? Wika ng matanda na ipinagtataka ni Kulas. Anong ako? Kumakaturo ka parang magkakilala tayo ah. Sandali lang. Ikaw yung aswang na nakalaban ko kagabi ah. Ano? Amoy palang nahalata ko na kagad. Wika ni Kulas nang makilala ang presensya at taglay na amoy ng matanda. Anak, siguraduhin mong mapapatay mo ang lalaking yan. Siya ang sinasabi kong lumapastangan sa akin. Patayin mo! Utos na matanda sa dalagang anak. Ang kapal naman ng mukha mo no? Ako pa talaga yun yung papastangan sa'yo. Hoy, matandang halimaw. Kung tutusin pinagbigyan pa kita eh. Pero ikaw yung nagpupumilit. Kaya humantong ka sa ganyang sitwasyon mo ngayon. Tignan mo yung mukhang meron ka. Parang pinugbog na kamatis. Tugon ni Kulas. Anak, ano pa bang hinihintay mo? Patayin mo na yan! Bilisan mo! Hoy babae, binabalaan kita. Hindi ordinaryo itong mga kamao ko. Kaya humanda ka. Baka mailuwa mo ang laman ng sikmura mo. Babala ni Kulas. Ngunit hindi nakinig ang babae. Kagad nag-anyong aswang at saka sumugod. Hindi nagpaligoy-ligoy ang binata. Sinalubong ng pag-atake ang nilalang. Pinaulan na ng suntok hanggang sa bumubulwak na ang dugo mula sa bibig. Dinig pa ang pagtunog ng pagkabali ng mga buto sa bawat pagtama ng kamao. Hindi nagtagal. Bumulagta na lamang ito. Nangingisay ang katawan. Halatang bali-bali ang buto na parang dinaanan ng isang mabigat na bagay. Ano ba yan? Ang dali namang naitumba. Hindi tuloy ako pinagpawisan. Hoy tanda, lumabas ka nga. Nakulangan ako sa laban natin noong nakaraan at dito naman sa anak mo. Halika, magtuos tayo. Ibigay mo ang lahat ng makakaya mo para maging maganda ang laban. Dali na! Paghamon ni Kulas, paika-ika namang lumabas ang matanda. Gumamit pa ng tungkod para suportahan ang pagtayo. Galit na galit habang tinitignan ang nakahandusay na anak. At sino ka ba? Matagal na panahon na kaming naninirahan dito. Ngayon pa lang kami natunto ng kagaya mong manunugis. Kilala ko ang puwersa mong taglay. Ang bakas ng mutya na bumagsak dito sa lupa. May tinatangan ka ba? Tanong na matanda.
Hulaan mo, tanda. Ang dami mong sinasabi. Lalabang ka ba o ano? Hindi naman pwedeng ang anak mo lang yung mapatay ko. Dapat ikaw na rin. Sandali. Hindi ba wala ka ng buhay kagabi? Paano ka nakauwi? At ito buhay na buhay sa harapan ko. Pusa ka ba para magkaroon ng siyam na buhay? Tanong ni Kulas. Naguguluhan na rin ang binata na mapagtanto ang kaganapan. Bago iniwanan ang aswang na nakalaban, sinigurado niyang wala ng hininga. Ngunit nandito ito sa kanyang harapan ngayon. Buhay na buhay pa. Umagalpak ng tawa ang matanda sa naging reaksyon ng binata. Ngayon alam ko na isa kang ang baguhan. Malaman ng salita mo pero kulang sa kaalaman. Ang kagaya ko, hindi basta-basta namamatay ng ganun-ganun lang. Kinakailangan mong pagpira-pirsuhin ang katawan para tuluyang Ganun ba? Maraming salamat sa impormasyon ha. Ngayon mananahimik ka na. Wika ni Kulas. Kumilos kagad ang binata. Inatake ng inatake ang matanda. At dahil sa panghihina nito, hindi makalaban. Sa puntong yun naman, sinunod niya ang sinabi ng nilalang. Dinurog na mga kamao ang bawat bahagi ng katawan. Winasak ang bungo. Paulit-ulit na sinuntok ang tiyan hanggang sa mailuwa ang sariling laman. Binalian pa ng mga buto at siniguradong walang dugong maiiwan sa mga ugat nito. Ganon din ang ginawa sa babaeng halimaw. Pagkatapos, itinambak niya sa loob ng tahanan. Pinalipas muna ang ilang sandali bago itinapon ang gasera. Nang sumiklab na ang apoy, dahan-dahan na ring humakbang papalayo. Dumiretso na si Kulas sa tahanan. Pagkarating pa ay sinalubong ng palo ni Lolo Martin. Walang hiyang bata to. Ang sabi ko, pumunta ka sa banotak para manugis ng aswang. Hindi manggulpi ng mga tambay. Anibal ka. 3 nanay ang sumugod dito para hanapin ka. Naubos na yung boses ko para lamang makiusap. Lumuhod pa ako para magmakaawa. Walang hiya ka talagang bata ka. Sandali lang naman, Lolo. Kakarating ko lang po tapos yan ang ibubungad nyo. Wala man lang bang, kamusta yung lakad mo, Apo? Napuksa mo ba yung aswang? Ayos ka lang ba? Sa lagay na to, parang gusto nyo pa akong bugbugin eh. Huwag mo ngang ibahin ang usapan na po. Ang tigas talaga ng ulo mo, Kulas. Ikakamatay ko ang pagkukonsumisyon ko sa kilos mo. Maawa ka naman sa akin. Matanda na ako. Wika ni Lolo Martin. Ang tinutukoy ng matanda ay ang nakasalamuha ni Kulas pagkarating sa kabilang bayan. Mga tambay na nadaanan sa tindahan. Hindi naman inaasahan ng binata na aabot sa ganitong sitwasyon. Hindi bale. Naayos ko na yung problemang yon. Ang lakad mo, ano nang kinalabasan? Dapat maganda para makabawi ka sa dala mong perwisyo. Wika ni Lolo Martin. Ano pa nga po ba, Lolo? Lahat po patay. Yung dalaga tsaka yung tatay niya. Akala ko pa naman magiging mahaba yung labanan. Kaso natapos din kagad eh. Hindi man lang ako pinagpawisan. Lolo, sa susunod dapat malalakas yung itatapat mo sa akin para ganahan naman akong makipaglaban. Tugon ni Kulas. Kung paluin kaya kita, umaarangkada na naman yung kayabangan mo. Mabuti naman kung ganon. Mag-ama pala ang aswang na tinugis mo. Ang sinabi kasi sa akin babae, kasama pala yung tatay. O siya, magpahinga ka na. Mahaba ang nilakad mo at kailangan din makabawi ng lakas. Magmula rin sa araw na ito, ikaw na ang magtatangan ng mutya. Ayusin mo lang ha
at huwag kang sasablay. Sige na, marami pa akong gagawin. Wika ni Lolo Martin. Malalim na hininga ang nahugot ni Kulas. Nahahati ang emosyon. Natutuwa dahil nagampanan ng maayos ang ibinigay na misyon. At paghanga sa sarili, sa kakayahang ipinamalas sa kalagitnaan ng panunugis. Hindi lubos akalain na ang lakas ng mga kamao magagamit hindi lamang sa loob ng ring, kundi maging sa aktwal na sagupaan laban sa aswang. Magmula rin ng araw na yun, ibinaling ang pansin sa panunugis. Kalabang nilalang na ang pinapaulanan ng suntok, hindi ang ordinaryong tao sa loob ng ring. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Berting. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Iloilo. Nasa ika-5 taon pa lamang ng elementarya itong si Berting. Palakaibigan at masayahin kahit na palaging walang baon. Pinagbabawalang makihalubilo sa tao ng pamilya. Ni mga kapatid, nasa loob lamang ng tahanan at hindi lumalabas. Makikita lamang ang mga ito na naglalaro sa bakuran tuwing hapon, tuwing palubog na ang araw. May mga kondisyon ang mga ito na hindi sila pwedeng masikatan ng araw. Kada tinatamaan ng sikat ng araw, hindi sila nakakakita at nasusunog ang balat. Namumukod tangi lamang si Berting. Siya lang sa 5 magkakapatid ang walang ganitong kondisyon. Kahit na palaging napapagalitan dahil sa katigasan ng ulo, ang nais pa rin niya ang masusunod na maging malaya. Sinasabi ko na sa'yo, Berting. Para na lang sa mga kapatid mo. Alam mong hindi sila nakakalabas. Kaunting konsiderasyon naman, anak. Huwag kang maging makasarili. Wika ng ina na tawagin na lang natin sa pangalang Pading. Nanay, hindi naman po ako makasarili. Gusto ko lang po namang maramdaman na may buhay ako. Gusto ko pong magkaroon ng maraming kaibigan. Hindi sa 4 na sulok ng bahay natin. Patawarin niyo po ako, ina. Mahal ko po yung mga kapatid ko. Pero hindi niyo po ako masisisi kung ganito ako. At ganyan sila. Tugon ni Berting. Padeng, hayaan mo na. Darating ang araw. Maiintindihan din ng batang yan. Sa ngayon, Berting, ibibigay namin ang kalayaang gusto mo. Pero sa isang kondisyon. Pagdating ng panahon kami naman ang hihingi ng pabor sa'yo. Sana mapagbigyan mo din kami. O sige, hahayaan ka namin sa lahat ng kagustuhan mo. Kung yan sa palagay mo ang makakabuti. Pero sana maging patas din niyang prinsipyo mo. Paalala ng ama. Natawagin na lang natin sa pangalang Fausto. Napatango na lamang si Berting at wala nang nagawa, kundi sumang-ayon sa kasunduan sa ama. Lingid sa kalaman niya ang tinatago nitong lihim patungkol sa pinagmulan nilang angkan. Malapit nang maging ganap na binata si Berting. Maipapasa na ang bertud ng lolo na kailanman hindi pa niya nakikita. Tinago ng mga magulang ang lolo. Hindi ito namamatay dahil sa paghihintay ng lahi na mapagpapasahan ng bertud. Hindi ito maipapasa sa mga anak o apo na hindi pinili o pinagkalooban ng natatanging katangian. Kawangis ng kay Berting.
Ilang dekada nilang hinintay na magkaroon ng batang isisilang, nakakaiba sa kanilang lahi. Kaya ganoon na lamang ang tuwa ng mga magulang ni Berting na ito ang kinalukdan ng buong angkang ni minsan. Hindi siya pinakilala. Sa paglipas ng taon, binigay nila ang lahat ng kagustuhan sa paglalayong. Hindi din ito tatanggi sa kung anuman ang hihilingin nila. Hanggang sa dumating ang ika-21 kaarawan ng binata. 2 araw bago ang kabilugan ng buwan. Tay, napakadami naman pong bisita. Hindi ko po kilala yung mga yan Wika ni Berting. Oo anak, pinaghahandaan talaga ng pamilya ang layag mo. Tugon ni Nanay Pading. Matagal ka nang hinihintay ng angka natin, anak. Ilang dekada na mula sa mga tiyo at tiya mo. Ngayon, masaya nila tayong babatiin. Ikaw ang namumukod tangi sa pamilya kaya maghanda ka na. Wika ni Tatay Fausto. Nagtataka ang binata kung saan galing ang mga taong nasa bahay. Kaparehas ang itsura nito sa mga kapatid. Sakay ng bus na pagmamay-ari ng tiyuhin. Kasama ang buong angkan. Pinuntahan nila ang lugar kung nasan ang tahanan ng lolo. Malayo ang lugar at inabot sila ng 10 oras sa biyahe. Hindi natutuwa ang binata. Kaarawan niya ng araw na yun. Ngunit hindi man lamang naimbita ang mga malalapit na kaibigan. Kabilin-bilinan ng ina na hindi siya magdadala ng kahit na sino, maliban sa sariling kamag-anak. Paglipas naman ng ilang oras na paglalakbay, narating nila ang lugar kung nasan ang tahanan ng lolo. Isang lumang mansyon sa kalagitnaan ng kawalan. Mag-aalas 7 na ng gabi habang pababa ng bus. Nakita niyang nag-uunahan ang mga kapatid papasok sa lugar. Tila matagal na itong nakapunta roon. Samantalang ito ang kauna-unahan niya. Nagtataka man, minabuti na lamang ng binata na tumahimik. Ilang minuto ang makalipas ng tinipon sa mahabang mesa ang mga panauhin. Nakaupo ang lahat at hinihintay ang pagbaba ng lolo. Padating na si amo. Magsihanda kayong lahat. Wika ng katiwala. Natawagin na lang natin sa pangalang Meding. Nagsipagtayo ang lahat habang pinagmamasdan ang figura ng tao na papalapit sa mesa na uugod-ugod. Biglang natakot si Berting nang makita na walang kahit isang buhok ang katawan ng matanda. Namumula ang mga mata. Mahaba din ang kuko. Nakangiti ito ng nakakaloko habang nakatitig sa kanya. Maligayang pagdating sa inyong lahat. Lalo ka na, Berting. Kay tagal kitang hinintay na makilala. At salamat sa una at huli nating pagkikita, apo. Wika ng lolo. Hindi na nagsasalita ang lahat. Nagsipagyuko ang mga ito. Hindi man ganap sa utak ni Berting ang magaganap. Isa lamang ang sigurado sa isipan. Aswang ang angkan. Kaya napaiyak na lamang siya nang maisip ang maaaring mangyari. Hindi pa ganap ang bilog na buwan ng araw na yun. Lumabas ang lahat upang magkaroon ng linaw kay Berting ang magaganap. Lahat ay nagtipon maging ang ama at ina, kasama ang mga kapatid. Nagpatira pa sa sikat ng buwan. Ilang taong ka naming binigyan ng laya, anak. Ngayon, ito ang araw
na ibibigay mo din sa amin ang iyong pangako. Wika ni Tatay Fausto. Pagmasdan mo ang angka na pinagmulan mo, anak. Hindi naman tayo naiiba sa tao. Pero palagi mong tatandaan, angat tayo sa kanila. Dagdag ni Nanay Pading. Umiiyak ang binata. Hindi maintindihan ang nararamdaman ng makitang nagpalit ng anyo ang pamilya. Bigla na lang nawala ng malay si Berting. Sa pag-aakalang kakainin siya ng mga ito. Umaga na nang imulat niya ang mga mata. Nasa silid si Berting. Biglang pumasok ang ama at kinausap ito ng masinsinan. Alam ko labag pa rin sa loob mo, anak. Pero ikaw lang ang pag-asa ng ating lahi. Sa oras na walang mapagsalinan ang lolo mo ng bertud, maghihintay muli ng dekada at maghihirap pa rin ang matanda. Gusto na niyang magpahinga, anak, at gusto na ding umusad ng ating angkan. Nasa dugo mo ang kapangyarihang nakapagbibigay lakas sa mga kapatid mo. Sa dugo mo magbabago ang kinabukasan nila. Kaya pakiusap, anak. Tanggapin mo ng maluwag ang ipagkakaloob ng lolo mo. Wika ni Tatay Fausto. Doon lamang nalinawan ang isip ng dalaga. Naiintindihan na niya ang susi para matanggal ang sumpa na bumabalot sa angkan. Kailangan maipasa sa natatanging lahi ang bertud upang magamot ang sumpa na dulot ng kalikasan. Isang natatanging dugo ang makakapagpahilom ng sakit na matagal nang pinagdaraanan ng angkan at napapasa pa sa mga sumusunod. Kaya upang matuldukan ng lahat, kailangang maipasa ang bertud sa batang kakaiba sa lahi nila. Nag-aalala ako, Fausto, sa magiging pasya ng anak natin. Ito na lamang ang pag-asa. Wika ni Nanay Pading. Nararamdaman ko na mahal tayo ng anak natin, Pading. Magtiwala lang tayo sa kanya. Tugon ni Tatay Fausto. Sa pagpapatuloy ng kwento, napag-isip-isip ng binata na tatanggapin na ang bertud para sa kapakanan ng kaniyang angkan at pamilya. Ngunit meron itong kaukulang sakripisyo. Lahat ng angkan niya, sisip-sip sa dugo. Maaga pa lamang hinanda na siya ng ama, kasama ang matanda. Nilagay sila sa isang silid kung saan gaganapin ang ritual. Sarado ang lahat ng pinto at maging sinag ng araw ay hindi makakalusot. Kinakabahan man, ngunit buong tapang niyang sinuong ang lahat. Nakagapos ang dalawang kamay maging ang mga paa na mga sandaling yun. Habang hinihintay ang paglubog ng araw, patuloy lamang sa pag-aalay ng ritual ang pamilya. Pagsakop ng kadiliman sa buong paligid, sabay-sabay na nagpalit ng mga balat ang angkan at ang pagluwa ng bertud ng lolo. Kulay pula ito na kasing laki ng holen. Unti-unti itong nilunok ni Berting. Napatigil ang lahat nang makitang nanginginig ang binata. Inalalayan ng ina ang lolong naghihingalo at namamaalam. Samantalang si Berting naman, nagbabago ng anyo. Naging ganap ang lahat. Unti-unting nagsipaglapit ang angkan at pinalibutan siya. Tumingala ang lahat ng maaninag ang sikat ng buwan, na kusang nagbibigay liwanag sa kinaroroonan nila. Ito na ang kaganapan ng lahat. Saksi ang haring buwan. Makakawala na tayo sa sumpa. Wika ni Tatay Fausto.
Itinaas nito ang kamay hudyat ng sabay-sabay na pagkagat sa anak. Napasigaw na lamang ang binata sa sakit na nararamdaman ng mga oras na yun. Minuto lamang ang lumipas nang matapos sa paghigop ang mag-anak. Ipinikit ni Berting ang mga mata na tila mamamatay na siya ng mga oras na yun. Kinaumagahan, maaliwalas na ang lahat maging ang paligid. Naging maayos na ang mga kapatid na tila walang nangyari. Muli silang sumakay ng bus pabalik ng tahanan at sarilidad. Nawala man ang sumpa na dulot ng kalikasan, hindi pa rin nila mawala sa dugo ang pagiging hayok sa laman. Sa kasalukuyan, maayos na bumalik ang binata sa eskwela ngunit merong kakaiba. Nangako ito sa sarili na hindi kakain ng tao kung ito'y para sa pansarili lamang. Kailangan ay iaalay ito para sa angkan. Ang lahat ng sikretong ito naikwento ng isa sa mga kapatid niyang mas piniling lumayo nang mapagtanto na hindi na maganda ang ginagawa ng aswang na minsang inalay ang dugo para sa sumpa. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.